Hustisyang hiling na mga kaanak ng isang babaeng 13 taong gulang na nabuntis ng lalaking ilang beses daw nang gahasa sa kanya. Ang suspect nagtangkapang tumakas ng arestuhin. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Babasahan na dapat ng Miranda rights ang inarestong may warrant nang biglang itong tumakbo para takasan ng mga pulis. Matapos ang ilang minutong habulan, inabutan din ang suspect. Karapatan. Ikaw ay may karapatan manahimik, magsulang kubo. Arestado ang 19 anyos sa suspect, isang construction worker na wanted dahil sa reklamong statutory rape. Ayon sa PNP PRO 4A, ilang beses daw ginahasa ng suspect ang isang 13 anyos na biktima na nauwi sa pagbubuntis nito. Nangyari pala ito dito sa may Calamba, Laguna, no? So, nung lumabas yung warrant, hinanap ng pulis natin, nahuli nila dito sa may bahay sa may Laguna. Depensa ng suspect sa reklamong isinampa sa kanya. Wala pong halong pamimilit yung ginawa po namin ng anak nila po, sir. Parehas po namin ginusto yung nangyari, sir. Sana po mapatawad po nila ako. Di naman matanggap ng ama ng biktima ang sinapit ng kanyang anak sa kamay ng suspect. Sobrang sakit, sir. Sa totoo lang, di na ako na lang po sa pagdadasal. Hirap na hirap ako sa anak ko kung paano ko may babalik yung trauma na inabot niya. Talagang gusto ko mabulok po sa kulungan yan. Paalala ng PNP sa mga magulang. No, hindi nila dapat basta-basta ipagkatiwala yung mga anak nila, no? Paalala lang po at dapat sana is ingatan nila itong mga batang ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Maghaharap sa final duel ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament ang Letran Knights at Arellano Chiefs na ilang taon ding naghintay para makabalik sa finals. Nakatutok si Martin Javier. Battle of the Underdogs. Yan ang tema ng finals ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament. Ang Letran Knights, pinataob ang number 1 team na Benilde Blazers. Habang ang Arellano Chiefs, tinalo ang number 2 seed na Mapua Cardinals. Ito ang unang beses na nakapasok ang Letran sa finals matapos ang 15 taon. Sobrang saya kasi 15 years namin inintay ito. Yung last championship namin is 2009. And papasalamat ako dahil nakabalik kami sa finals this season 100. Grabe yung yung confidence ko. Sobrang taas na sa nangyari dahil sa nanalo kami ngayon na twice to beat, tinalo namin yung number 1. Ang Arellano Chiefs, season 93 huling nakapasok sa finals. Masaya pero syempre ayaw pa namin mag-celebrate ng sobra kasi hindi pa ito yung main goal namin. Sobrang saya po na may mangyak-ngyak po kasi po nung season 98 po, finals din po dapat kami kaso natalo po kami semis and then ganun din po nung 99. Kaya ngayon po sobrang saya po namin. Mapapanood ang Game 1 ng NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals bukas June 8, 12 noon sa PhilOil Center sa San Juan City. At live ding matututukan sa GTV at Heart of Asia. May live stream din sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Nakatutok 24 oras. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ni Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang pag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang kanilang kaibigan at co-TGIS star na si Red Sternberg. May reunion project daw sana ang TGIS at may plano pa raw si Red na magbalik showbiz. Makichika tayo kay Lars Santiago. That's why it was so hard to accept because I was just talking to the guy. Emosyonal sina Angelo De Leon, Bobby Andrews at Michael Flores nang magkwento sa Fast Talk with Boy Abunda tungkol sa pumanaw nilang kaibigan na si Red Sternberg. Huli raw nakausap ni Bobby si Red noong May 22, 5 araw bago pumanaw noong May 27. You know, he was working out. He was losing weight. He was very excited. He was very excited to come home. Bago raw pumanaw si Red, naghahanda ito na bumalik sa Pilipinas para sa 30th anniversary ng TGIS at para subukan ding muli ang pag-artista.
Plano niyang bumalik dito. Plano nga niya mag-artista ulit. No, he was... Humingi pa nga na advice sa amin ni Bob, sino ba pwede kong kausapin. Meron talaga kami pinaplanong reunion project. Ayos na lahat ng logistics, lahat Oo, ng meron ano, na eh. everything. Okay. Meron na. And that was the reason why he was so excited to come home. Yes. To be honest, we were all looking forward to getting together. Matagal na naman yun na sinasabi na sana nga. Mas naging emosyonal ang tatlo nang basahin ni Boy ang mensahe ng asawa ni Red na si Sandy para sa kanyang mga kaibigan at fans na patuloy ang pag-aabot ng pakikiramay. Kasi the last time I talked to him, he was so excited about his bunso. Kasi only boy niya eh. The boy who calls him Dada. Yeah. Sabi ni Sandy. And then, at saka yun yung time na ini-enjoy niya yung fatherhood. Talagang, this is a different side of Red. Pero napalitan ang iyakan ng tawanan nang alalahanin ang first impression kay Red at ang kakulitan ng kanilang kaibigan na tinawag nilang friend at brother. Masungit. He's not he's not the comedian na you see him. You realize that that's just a facade, yung sungit niya. But once you get past that, you couldn't ask for a more dedicated friend. Once na naging comfortable na sa'yo, si Red. Oo. Ayun na. Talagang makikita mo na yung tunay na Red Sternberg. Kasi lalaki Kasi tahimik. Siyempre sa inyo, hindi. Hindi, di ba makulit na siya eh. Actually, siya na si Kiko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Perwisyo ang dulot ng kawalan ng tubig ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite. Kasunod po yan ang nasirang tubo ng Maynila na natamaan umano ng ginagawang bagong palengke sa Tondo, Maynila. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? Pia, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Pretel Market sa Tondo, Maynila, kung saan po makikita nyo natin sa aking likuran. Ang nakapwesto po yung 2.2 meter diameter na trunk light pipe ng Maynila na aksidente pong tinamaan habang naghuhukay ang kontraktor ng ginagawang palengke. Kaya nga po nag-anunsyo ng emergency water interruption ng Maynila at Pia, mga kapuso, at aabot nga po sa mahigit 350,000 na customers ng Maynila at sa Maynila, Pasay, Parañaque, Las Piñas at Cavite ang apektado na nagsimula alas 2 ng hapon kanina at inaasahang magtatagal alas 10 ng umaga bukas. Ayon sa Maynila at Pia, nag-deploy na sila ng mga truck ng tubig sa mga apektadong residente tulad sa Maynila, pero sa ating pag-iikot, wala pa po tayong nakikitang maraming mga truck na yan. Hindi pa malinaw kung paano nasira ang water pipe, pero ayon sa Maynila, primary o major trunk line ang tinamaan. Narito po ang pahayag ng taga Maynila na nakausap natin. Nag-announce din tayo ng emergency interruption from 2 p.m. today until 10 a.m. tomorrow morning. Nag-announce tayo nun kasi need po natin ma-assess sa site kung ano po yung extent at lawak ng apektadong segmentong pipe, kung ano yung damage, kung ano yung lalim. So sa ngayon, ongoing po yung exploration natin, yung assessment natin para po makapag-proceed tayo sa actual repairs. At Pia, dito pa lang sa Pretil hanggang doon sa bahagi ng Bambang sa Tondo, Maynila, wala na pong tubig o yung mga residente na kausap natin. Kung meron man, mahina na yung lumalabas at nangangamba nga sila, baka daw magtagal pang pag-resume ito. At sabi po ng mga tiga Maynila, agad naman daw po itong iimbestigahan at titiyak na hindi na nga po mauulit ito at susuportan o bibigyan na ng supply ng tubig ang mga residente. At yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.